So, okay, meron ako rito isang contactor na pinaka parang plastic niya doon sa may magnetic coil. So, kaya nangyari hindi na siya lumulubog. Ayan. Lumulubog siya pero hindi nasasagad. So, bali nasira na ito. So, ngayon ang gagawin ko, halimbawa meron kayong mga contactor na ganito, o kaya kahit ano, ito kasi ay 380 to 400 volts. Ayan. Isuzoom ko na lang mamaya. So depende kung anong volts yung mga sinusupply ng contactor. Ito kasi ay contactor to ng elevator. So ang nangyari kasi yung transformer sa main supply sa galing Meralco ay nagka-problema. So tumaas yung voltahe. So nangyari, nasunog yung magnetic coil nito, yung solenoid niya. So kaya ang nangyari, nasira. So ngayon ang purpose ko nito, kaya ito binibideo, kaya binablog, para in case na mayroon kayong mga contactor na nagmamalfunction na, nag-energize siya pero hindi na nagko-contact yung mga switch, kasi nagkakaroon siya ng yung parang sunog, parang nagkakaroon siya ng corrosion na, kasi syempre pag nag-contact nag-i-spark. So ang nangyayari doon, nagkakaroon ng dumi, so parang carbon. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano lilinisin nyo. So depende sa contactor kung ano yung mechanical, kasi may mga contactor na iba-iba yung design. So ito, napaka-simple lang nitong contactor na to. So mayroon lang tayong tornilyo rito, screw. Ayan. So dalawa lang to, napakabilis lang kung paano. So ayan, i-unscrew mo lang, pero hindi naman yan nahugot kasi may lock doon sa loob. So isa rin dito sa kabila. Ayan. So pihit mo lang. So okay, pwede mo na siyang hatiin. Ayan. So ito yung spring na nagko-control dito. Pag pumalo, kakaroon ng magnetic, didikit ito. So ayan, so ito yung naging problema nito, kaya nasira. Ayan o, kung mapapansin nyo yung paikot, lumubo siya, lalo na sa bandang likod niyan. Ayan o, ito yung magnetic coil. Ayan. So nasunog din yan, kaya pumutok yung fuse. So titingnan natin sa ilalim. Ito lang yan. Atakin nyo lang ito. Tanggalin muna natin ito. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan o, sunog, lumobo. So pati yung coil, ayan o, sira na yan. So ngayon, punta na tayo doon sa pinaka main topic natin, kung paano lilinisin yung contact nito. So ayan. So tanggalin lang natin tong plastic dito, yung pinakatakip doon sa may terminal niya. Ayan. Kabilaan. Ayan. So ito na yung mga contact niya. Ito yung in, ito yung out, ito yung sa load side. So tatanggalin natin yan. Luluwagan natin yung screw, itong screw na to, para hindi bumangga pag hinatak natin tong terminal nya.
So ayan, kabilaan niya. So ngayon susungkitin nyo lang ito. Pag sinungkit yung ganyan, ayan, yun, tatanggal na yan. Yan. So sa kabila, bago natin tanggalin tong takip, kailangan na nasungkit nyo na muna itong ano, para meron siyang banggaan bago nyo tanggalin yung takip na puti. Yun. Yun. Okay. So saka na natin tanggalin tong puting takip. Ito lang yung lock niya, no? Kahit kuko kayang tanggalin. Kabilaan. Okay. So matatanggal nyo na yung pinaka-terminal niya. Ayan lang. Ayan, kung mapapansin nyo, yung itim na yan, ayan, parang itim. Ito. Ayan na yung nagkakaroon ng pag nag-spark yung ano, pag nag-switch. Makita nyo itong ano na to, parang tanso. Ayan, doon yan nagko-contact. So mamaya pag tinatanggal ko, ipapakita ko sa inyo. So halos pare-pares na meron na. Ayan, dumi yung itim yan. Kapag yan lumaki, kumapal, so ngayon hindi na magko-contact yung contact niya, yung switch. So ayan, tatanggalin nyo lang. Okay. So ngayon, itong tanso, kailangan tanggalin nyo to para mas malinis nyo ng maigi. So madali lang yan, may spring lang yan dun sa loob. Ayan, so itutulak nyo lang palabas yan, makukuha nyo na yan para malinis nyo yung pinaka-contact. Ayan, tulak nyo lang, o sugutin nyo. Yep, yan. Okay. So okay na. Ngayon pwede nyo mahugot yung pinaka ano niya. Ito yung pag nagkaroon ng magnetic field, parang ganito. Pag nagkaroon ng supply ito, yung A1 tsaka A2, magkakaroon ng magnetic ito. Magkakaroon ng magnet. So ang gagawin, hihilahin niya ito. Ayan, parang ganyan laro niya. Diba? So parang halimbawa ganito, may spring. Yan, pag nagkaroon ng magnetic, didikit. Pag nawala ng supply, yung spring ang magre-release para paghiwalayin. Kaya meron siyang spring. So, yun ang purpose ng spring na yan. Ito ay normally open. Pag nagkaroon ng supply yung A1 tsaka A2, mag-energize siya, mapalo to. Yan yung naririnig yung lumalagatak. So, pag nawala ng supply, mawawala ng magnetic itong coil niya. So bibitaw na naman ito. So yun lang ang trabaho niyan. So ngayon, kaya ito na, makita nyo, ito yung contact niya. Ganito yan, naka-open. Pag nag-energize, papalo ito, mag-switch. So nagkakaroon siya ng spark. Siyempre lalo na 380 volts ito, mataas na voltahe. So ganyan nangyari. So kabilaan, halos may may dumi na. So gagawin nyo, kuha lang kayo ng liha. Ayan, kahit anong liha. Pero mas maganda kahit yung pino-pino lang. So saka nyo lihain. So ganun lang paglinis ng contactor. Kasi yung contactor hindi naman basta-basta nasisira yung solenoid coil niyan kapag hindi nasusuplayan ng maling supply. Pero pag tama yung supply sa kanya, hindi yan basta-basta nasisira. So kaya nagiging problema itong contact switch lang sa loob. Kasi nga nagkakaroon nga siya ng itim-itim. So ganun lang, ito ganun din. So lilinisin nyo lang yan.
So itong isa ganun din. So lilinisan ko muna lahat tapos ibabalik ko na. So ngayon nalinis ko na yung mga terminal niya. Ayan. Niliya ko na lahat. So ibabalik na natin. So ibabalik nyo lang ito. Ayan. Baliktad. Okay. So hindi nyo maipapasok pag baliktad. Parang meron siyang mga ibang design na hindi mo siya maipapasok pag baliktad. Meron siyang laging babangga. So kaya hindi yan mababaliktad kapag binalik niya. Dahil kapag baliktad hindi papasok. So ngayon okay na. So ngayon una nyong ibabalik ito. So ganun din gagawin. Hinugot nyo kanina. Ngayon ibabalik nyo ulit ito. Yan. Yun. So ganun din dito sa isa. Yep. So ganun lang kabilis o kadali magbaklas ng contactor saka maglinis. So ngayon ibabalik nyo lang itong mga terminal. Yan. So mas maganda kung mayroon kayong long nose para itutulak nyo lang ito papasok. So kailangan yung itulak to pabalik hanggang sa mag-lock. Yan, okay na yan. Okay. Meron kasing lock dyan, parang may lock sa gilid, pagkatla. Okay. Okay, ayan. Okay na yan. Ayan yung contact niya. So, okay. So, itong takip hindi nyo rin may babalik kapag baliktad. Kapag baliktad dito, hindi nyo may babalik. Tingnan mo. Ito tama yan. Try natin baliktarin. So hindi papasok, di ba? So kaya hindi mo siya may babalik ng baliktad. Kailangan tama. So okay, ganun lang. And then ibabalik na natin tong magnetic nya. So meron siyang pinaka stopper dito sa ilalim, may nalaglag. Pero pag maglilinis kayo, hindi nyo na kailangan tanggalin to. Itong magnetic na ito. Kasi wala namang kinalaman to doon sa contact na lilinisin. So tinanggal ko lang kasi pinakita ko lang yung coil na may sunog. So ibabalik mo na siya. So huwag yung kalimutan ibalik ito. Dahil ito ay para doon sa may screw. So okay na. So kailangan natin ibalik yung spring. Spring, ano. Dali siya. Yan. So ibabalik nyo na ulit. So okay na. I-screw na ulit. Tsaka ito, kung mapapansin nyo, ito kasi yung baba, ito yung pinaka-lock. So kailangan ito ay pataas.
Tsaka nandito dapat yung terminal ng A1 at saka A2 sa taas. Pangit naman kasi pag nasa ilalim yan. Baliktad. So, kaya ganyan yung kabit. So, pigpitan natin yung screw. Then, ibalik natin yung takip sa may terminal. So, napaka-basic lang ito ibalik niya, no? So, yan. Finish na. So, ganun lang. Screw nga lang yung gamit sa kaliha. Kaya nyo na maglinis ng contact pump. So, okay. Hanggang dito na lang. Bye-bye.